Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa dalit ng ating puso. Ang dalit ng puso ay nangangahulugang awit o panalangin ng pusong tapat sa Diyos. Maaari din po itong mga hulugan bilang papuri sa kabutihan ng Diyos, pagdaing ng puso sa oras ng pangangailangan, pasasalamat sa mga biyaya, o pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa madaling sabi, ang dalit ng puso ay hindi lang awit na inaawit ng labi, kundi panalangin na nanggagaling sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang ating pong gagawan ng pagninilay ay ang Salmo 39, partikular na ang mga talataan 2, 3, 4, at 18. Ito po ang ating salmong tugunan para sa ika-17 ng Agosto, taong kasalukuyan. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako'y naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Kung atin po itong papaliwanag, ipinahayag ng salmista ang pagtitiyaga at pananampalataya sa Diyos. Kahit sa matagal na paghihintay, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa wakas, dinig ng Diyos ang kanyang daing at dumating ang tulong. Ito ay paalala na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin, lalo na sa ating mga panaghoy at paghihinagpis. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniaw niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ipinapakita dito ang pagliligtas ng Diyos. Ang balong malalim at maputik ay sagisag ng kasalanan, kapamakan, o mabibigat na suliranin. Iniligtas ng Diyos ang salmista mula sa panganib at inilagay siya sa malaking bato na sumisimbolo ng kaligtasan, katatagan at katiwasayan. Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na seguridad. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang kaligtasan mula sa Diyos ay nagbubunga ng bagong awit, isang awit ng pasasalamat at papuri. Hindi ito panandali ang saya lamang, kundi panibagong buhay. Ang nakasaksi sa pagbabago ay maantig at mahikayat na magtiwala rin sa Diyos. Ang karanasan ng isa ay nagiging patotoo para sa iba. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Inaamin ng salmista ang kanyang kahinaan at limitasyon bilang tao. Ngunit kahit ganoon, tiniyak niya na ang Diyos ay laging may malasakit at hindi nakakalimot. Siya ang tagatulong at tagapagligtas. Kaya't ang panalangin ng salmista ay agarang pagdating ng tulong, isang mapagkumbabang pagsusumamo sa Diyos na kumilos nang hindi nagtatagal. Kung titignan, si Jeremias ay nagsabing buong tiyaga siyang naghintay sa Panginoon. Ang Panginoon ay yumuko at tininig ang kanyang sigaw. Inihaon niya ang propeta mula sa bangin ng kapahamakan. Ipinagkaloob niya sa propetang ito ang bagong awit ng papuri. Marami nang makita ito ay namangha at nagtiwala sa Panginoon. Kaya't ang sabi nga niya, Panginoon, magmadali ka sa pagtulong sa akin. Ang kabuuan ng salmo ay larawan ng paglalakbay mula sa pagdurusa tungo sa pagliligtas.
Mula sa pagdaing, pag-ahon, pagkakaroon ng bagong awit, hanggang sa patuloy na pagtitiwala, ipinapakita ng salmista na ang Diyos ay hindi matutulog at hindi nag-iiwan. Siya ang nagbibigay ng bagong pag-asa at lakas sa gitna ng kahinaan. Kung atin pong pagtinilayan, makikita natin dito ang pagtitiis at panalangin ng mataimtim. Ang matyagang paghihintay sa tulong ng Diyos, buong tiyaga, kung saan siya ay naghintay sa Panginoon, ay larawan ng pananampalatayang hindi natitinag. Ipinapakita dito na sa halip na supilin ang ating takot, galit o dalamhati, maaari natin itong iaalay sa Diyos sa taimtim na panalangin. Pag-ahon mula sa kasamaan. Tulad ni Jeremias na pinag-usig at inihulog sa balon, meron ding mga pagkakataong tayo'y binaba ng sitwasyon, kahinaan o kasalanan. Ngunit ang Diyos mismo ang umaahon sa atin mula sa bangin ng kapahamakan, nagbibigay ng bagong lakas at bagong direksyon. Bagong awit bilang tugon. Kapag iniahon tayo ng Diyos mula sa kadiliman, pinagkaloob niya sa atin ang bagong awit. Hindi lamang nagliligtas, kundi nagpapabago. Ang bagong himig ng buhay ay patunay na panibagong pag-asa at inspirasyon na maaari ding maging gabay para sa iba upang sila'y lumapit sa Diyos. Pananampalataya at pag-aanyaya. Ang bagong awit na ito ay hindi para sa sarili lamang. Ito'y paanyaya para sa iba upang makita ng liwanag at maniwala sa Diyos. Sa tuwing makikita ng iba ang ating pagbabago, nagiging saksi tayo ng kanyang awa at pag-ibig. Para po sa ating refleksyon, may naramdaman ka bang pagkabihag o pangungulila? Saan mo nakita ang bangin ng kapahamakan sa iyong buhay, emosyon, relasyon o kalungkutan? Na nais mong ihahon ka ng Diyos. Paano ka binuhat ng Diyos? Anong karanasan ang nagbigay sa iyo ng lakas at nagpatibay ng iyong pag-asa? Ano ang bagong awit na iyong buhay ngayon? Paano mo mababahagi ang bagong awit na ito sa iba?